most Holy Spirit. Hallelujah. 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 Yahweh El Shaddai, good evening, my dear brothers and sisters. And as we continue to enjoy the mighty presence of the Holy Spirit, we invite each and every one of us at this very moment to dispose our minds, our thoughts of any undue anxiety, of fear, and just focus on the most important thing right now, and that is to be with Yahweh El Shaddai. And so we pray, Heavenly Father, we thank you for once more giving us this wonderful opportunity to praise and to glorify your mighty name, Yahweh El Shaddai. Father, as you gather your faithful, loving, and persevering children here in your team here in Alhambra, I humbly ask you to bless each and every one of them. Cover each and every one of us with the most precious blood of your Son, Jesus Christ, from the top of our head to the bottom of our feet, and always protect us from the evil one. Heavenly Father, we lift up to you our servant leader, Brother Mike C. Velarde, for his continued health. We lift up to you our Sister May and all our workers in your vineyard. May you continue to give us your divine strength, your divine wisdom, your divine knowledge, humility, and perseverance, Lord, especially in these evil days. Heavenly Father, as always, when we come together, we lift up to you all our prayer partners all over the world, wherever there might be. Lord, may you continue to give us the grace that we may grow more in the virtue of faith, in the virtue of love,
and that we will always be united as one, and we will serve you in harmony as one. Heavenly Father, as always, when we come together to hear your words or instructions, miracles and wonders follow your words on this gathering. You have proven it time and time again. So without a doubt, the power of the Holy Spirit once again will manifest His omnipotence on each and every one of us present here tonight, on each and every one of us and all our prayer partners all over the world who come together to listen to your words, to see the love and affection that this team has for each other, Lord, under your name, under your banner. All of this, Lord, we pray through the intercession of the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and in the mighty name of Jesus, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, and amen, and amen. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Please remain standing for our gospel reading. Our gospel taken from the Sunday's gospel, the 33rd Sunday in Ordinary Time.
The Gospel according to St. Luke. And some spoke of the temple, how it was adorned with noble stones and offerings. He said, "As for these things which you see, the days will come, when there shall not be left here one stone upon another that will not be thrown down." And they asked him, "Teacher, when will this be? And what will be the sign when this is about to take place?" And he said, "Take heed that you are not led astray. For many will come in my name, saying, I am he, and the time is at hand. Do not go after them. And when you hear of wars and tumults, do not be terrified. For this must first take place, but the end will not be at once." Then he said to them, "Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be great earthquakes, and in various places famines and pestilences, and there will be terrors and great signs from heaven. But before all this, they will lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and prisons. And you will be brought before the kings and governors for my name's sake. This will be a time for you to bear testimony. Settle it therefore in your minds, not to meditate beforehand how to answer. For I will give you a mouth and wisdom, which none of your adversaries will be able to withstand or contradict. You will be delivered up even by parents and brothers and kinsmen and friends, and some of you they will put to death. You will be hated by all for my name's sake, but not a hair of your head will perish. By endurance, you will gain your lives." My dear brothers and sisters, the living Word of God. Time na magkakatipon tayo, parang anniversary lang. Happy birthdays! Birthdays! Isa, dalawa, tatlo. 1, 2, 3. Sentate, per favore. Please have a seat. Wow! Tama po si sister. Matagal na tayong hindi nagpangipangita dito sa in vivo, live in person. Last time po ata naimbitahan na ako rito, pinag-talk ni Brother Gary, si Ronald Reagan pa ang presidente. Ay, hindi naman. Si Joe Biden na pala, Joe Biden. But be advised, ang ating pong gawain nagsimula na 1984, which is actually presidente si Ronald Reagan from the 80 to 88, no? Kaya talagang presidente si Reagan na nagsimulang El Shaddai. Purihin ang Diyos! Long live America! Well, ang kagandahan po, tulad nga ng nabanggit ko kay Sister Tina na ako nga naka-assign dito at matagal na tayo hindi nagpangipangita, mapapansin ninyo na ang mga tema o style ng bawat preacher ng El Shaddai, meron pong iba't ibang style yan. Lalo na po sa ating pong sabihin natin na ganitong ganapin, wala po tayo sa malaking bulwagan,
Kaya most of the time, they take that opportunity ng mga preachers. Tulad po, ako hanga ako kay Brother Press kasi lagi niyang ginagamit yung mga catechism in the Catholic Church. Because maniwala kayo sa akin at sa mga pare, lalo na sa mga pare natin si El Shaddai, kay Bishop Baron, at kay Father Leo Ortega, alam naman natin, professor siya sa St. John Seminary, na we cannot, nobody can, not even you, can actually effectively evangelize if we do not know how to properly catechize. Dahil magkakanya-kanya tayong biyahe. Yan ang problema sa isa rin nabanggit ngayon, na maraming lilitaw. Nandiyan yung mga kulto ni Cabroy, nandiyan yung mga kusino-sino, nandiyan yung panahon namin in the Decada 80s, I was watching TV with Jamie Swaggart, ewan ko, nakakulong na yun. Ang mahalaga, alam natin na mangyayari. And this was prophesied by Jesus Himself 2,000 years ago. Purihin ng Diyos, kaya sabi ko nga, kung gabi ito, gagawin na natin, sis, yun ba yung kape ko? Magtutubig muna ako. Yung nirequest kong kape is kopi ko. Kopi ko is 3 in 1. Yun ang delay ko sa Facebook. Mamaya po, sasamantalahin ko na ang gawain. Meron tayong regular standard na panayam, yung preaching na tinatawag. Meron din po tayong konting katekismo o yung Bible study na konting-konti lang naman. At tapos, yun nga yung imposible may gawain tayo na walang milagro. Amen. Bakit pa tayo nagpapagod dito? Yon ang mission and vision ng El Shaddai. Amen. Time me up, brother. Hindi ito lalampas dapat ng 32 minutes kasi sabi ko 33, meron na akong introduction ng 1 minute. Thank you, Rolex to. Sigurado masahan to. Ito po yun. Ano ang mission and vision of El Shaddai? First of all, for those of us, nasa TV ba tayo, Brad? Amen. For those that are not familiar with the El Shaddai, DWXI, PPFI, Catholic Charismatic Ministry or Gawain, Katoliko po kami. Taas na kamay na hindi Katoliko rito, bukas din, pababautismohan natin. Katoliko po kami. And back in the 70s, we know we have a lot of charismatic renewals. It started with the Pentecostal in 67 dito sa Amerika. At yung po nga ang gusto ng Panginoon dito sa the latter days. Alam po natin yan. And actually, our gospel reading for the 33rd or Sunday of Narn is actually what we call, dahan-dahan na, Olivet preaching. Kasi itong preaching ni Jesus Christ, nasa Mount Olive siya, ito po, isa sa mga gospel readings na makikita natin, doon tinatawag na synoptic gospel. Yung nagkopyahan yung tatlong mga ebanghelyo, evangelista, Matthew, Mark, and Luke. May mga, lahat po sila sa tatlong mga gospels na yun, makikita yung Olivet preaching na tinatawag, which is about what? Sino kinalabutan kanina nung binabasa natin yon? Totoo naman nangyayari. 2,000 years ago, nakikita mo nangyayari ang kaganapang ito. So totoo, dahil Diyos na nagsabi niyan. So anong role ng El Shaddai, DWXI, PFFI, Catholic Charismatic Renewal Ministry? Our mission is, ang ginagawa ninyo, pag-share dito, pag-witness, pag-testify, living testimonies, mga buhay na patotoo, hindi chismis, hindi anecdotals, to buhay na patotoo kung paano sila biniyayaan, paano nagmilagro, yun po ang dahilan na since 1984, lumaganap ang ating gawain sa buong mundo. At mismo si Cardinal Tagle na rin nagsasabi na mismo ibang cardinal pa na ibang lahi na do you know that the biggest charismatic groups from the Philippines? Nasa YouTube po yan, hanapin nyo, Cardinal Tagle. Sabi niya, yes, I know they're El Shaddai. Kasi meron tayong gampanin. Meron tayong mission. Ang the mission is, yung lahat ng nakakatanggap ng biyaya, ipagyabang ninyo. Tulad nga sabi kayo ng sister, buhay pa ako. 50th birthday, kahit mukha lang akong 49. Thank you, Lord. Diba? And I praise and glorify the Lord because nagagampanan ito ng inyo. At kikwento ko ngayon the next 5 minutes, ha? Kikwento ko paano nagampanan ito ng Alhambra team, no? Ganito po yan. Mission statement, meron din po tayong vision statement. Ang vision statement, kapag kami nagtanong sa atin na pare, o may nagtanong sa atin ng mga, kung namang, sino mang mga theologians dyan, o mga apologists na tinatawag, ano ba ang inyong mission and vision? Huwag na kayong makipagdebate. Simple lang yung sasagot ninyo. Ito po ay nakasulat doon sa ating pong seed of faith, doon sa ating tinatawag na omnibus code, doon
sa mga itinuro sa atin ng punong lingkod, Brother Mike C. Villardi, sa mahabang panahon, at patuloy po itong mission and vision statement, hindi po nagbabago ang prinsipyo niyan. So ang sasagot nyo lang, ang assignment nga kanina binigay ko, magdala kayo ng ballpen. Kung hindi man, i-record nyo na lang mamaya o retrieve ninyo, Acts 2:42-47. Tapos! Ano po ba nakalagay doon? Ito, babasahin ko real quickly kasi napakaikli lang nito pero napakaganda. Ito po yan, ha? Hanapin natin ang Acts 2:42-47. Nakalagay dito. And they, in English, ha? English. Kaya nila po bahala mag-translate sa Latin. O kasamang vernacular kayo, komportable. Verse 42. And they held steadfastly to the apostles' teaching and fellowship. Ibig sabihin, patuloy ang gawain natin. Rain or shine, snow kung saan mang lugar, di bagyo. Tuloy-tuloy. Kahit sa Pilipinas, umabot pa yung mga nagkakabaha nung araw doon. Kahit wala pa yung mga, sino man yun? And they held steadfastly to the apostles' teaching and fellowship, to the breaking of the bread, and to the prayers. Breaking of the bread, yun ang fellowship. Dati na tinatawag dito sa hapagkainan. Subalit alam po natin, ito ay sakramento ibinigay sa atin at to breaking of the bread to the sacrament of the Holy Eucharist. Sa simbahan niya tinatawag, hindi po ba? Ang ganda. So, ito naman po ang sumunod. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done to the apostles. Lahat tayo apostol, ha? Sa inyo, lahat ng milagrong yan. Sabihin natin from little things, na wala yung aking gout. Tataka nga ako, kala ko nakukulam ako. Every Friday, hindi nagagout ako. Yung pala, sa takaw ko sa munggo. Biyernes na naman, magmumunggo. Eh yung pala, kahit maliit na bagay, milagro pa rin. Sa malalaking bagay, wala ka malay-malay na gustong-gusto mong gawin ito, gamitin, punta ka ron, hindi ka makapunta, pangarap mo yun, pero be blessing na dumating. Big or small, pagpasalamat natin. Yun na nangyayari every time we come together in this Acts 2:42-47. This is the light among the believers kasi. And all who believe were together and had all things in common. Ano ibig sabihin? Yan ang El Shaddai. Isusubo mo na lang, ilalagay mo pa sa hapagkainan. Hindi ka, nag-preach na ako, di pa ako dapat mag-preach, mamaya pa eh. Ibig sabihin, hindi mo sasarilinin tulad ng mga kung sino mang tongkrista o tongkraktors o kung sino man yung. Ilagay mo dyan, and then what happened? Tutuloy ko. Nakasulat dito. And all who believed worked together and had all things in common. And they sold their possessions and goods and distributed them to all. Sabihin nyo, distributed them to all. Distributed them to To all. all. Not just to me. Or for my crony. And they sold their possessions nga, no? And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they partook of food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number. Lumago. Malaking ebidensya na, malaking milagro na yung lumago. Marami nang, kung gagawin niyo naman yung own research when it comes to, sabihin natin, Christendom, na history, panahon pa, noong nagkikira-kira sila, marami nang nawala na mga ministry, nawala ng mga kongregasyon, pero lumalago. Yung nakalagay dito, nagsama-sama, at they devoted themselves to the teachings ng mga apostol, at kung ano meron sila, isusubo na lang, ilalagay pa ron sa pagkainan para, ano nangyari? And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Wow! Kumain kayo ngayon, magpakabusog kayo ngayon, ako rin, mamamatay pa rin tayo. Pero sa ginagawa ninyo, napakalaking bagay na ang kaluluwa binubuhay at alam natin ang kaluluwa immortal. Preaching na yun. Ito ang nakita ko o napagmastan ko o naobserbahan ko sa El Shaddai Alhambra team. Okay? Nung magsimula kayo, syempre lahat naman kayo nagsimula sa maliit na bagay. Ang Panginoon nga, 12 lang yung apostolis niya, no? Nung magsimula siya. Merong statistics, sino sa inyo ang huling nakapanood
o nakapakinig kay Bishop Bacani nung last time nag-talk siya, for the first time, nag-mention si Bishop ng statistics. Ano yon? Statistics is the fact na sabi nga niya, meron lang tayong 1.2 billion na Katoliko. Out of 2 million, sabihin natin na Kristiyano, I'm just paraphrasing right now, but you can get the actual statistics mamaya kung gusto nyo. Samantala, binanggit pa nga niya, 7 billion ang tao sa mundo. Pero actually, 8 billion na po tayo ngayon, no? So, nangangahulugan, napakalaki pa ng misyon to reach out. Nakakatulong itong ginagawa ninyo ngayon. So, isa na yon. Alam ko marami tayong gawain, pero hindi naman lahat sila mayroong Brother Noli. Para i-distribute overseas. Okay? So, sacrifice yun, din nilalagay niya, hindi pandesal o Nutriban, kundi yung skill set niya para sa purpose and mission and vision na yan. Tapos, hindi lang yun. Hindi naman magagawa ni Brother Noli yun. Kung wala kayong lahat, parang yung, medyo mukhang mamahalin to, hindi naman made in China to, di ba? Kailangan yun So, yung iba nagtapong din. At nakita ko rin kayo, nung kayo ay nagkakaroon ng feeding program doon sa mga, nagpapakain kayo. So, hindi lang tayo puro kwentuhan, picturan. Tuwan-tuwa ako, hindi lang naman kayo, pero kita ko yung sa Alhambra in particular. And then, dito nga lang binanggit ni sister, yung All Souls Day. Timing na timing, dahil yun ang parish, church. At hindi lang yun, talagang ang laki ng bandera ng El Shaddai doon. Ano ibig sabihin nun? Yun ang misyon ng El Shaddai. Iba hindi nakakaintindi ko ng yun. Darating ang time, huwag kayong mag-alala, huwag niyong biglain. Darating ang time, only because they saw from each and every one of us how the early Christians lived together. Kung ano meron, sinishare pa nila. Yon ang mission and vision of El Shaddai. Amen? Hindi ako nila magpa-amen, pero napa-amen tuloy ako. Pitubig ka dyan, sister. Mamaya na yung kape 3 in 1. Ayan. Susunod, miracles. Taas ang kamay rito, na hindi mo tumatanggap ng milagro kay El Shaddai. Sige, taas kamay nyo. Hindi pa tumatanggap. Ibig sabihin lahat tayo. The mere fact na tinawag tayo sa gawain ito, milagro na yon. Hindi lahat tinatawag sa gawain. Ano ang sabi ni Jesus? No one comes to the Father except through me. Hindi po ba? Amen. At wala rin makakapunta kung hindi pinili niya. Chosen people. Bakit meron pang ganang mga kategory? Feeling ba tayo chosen? Only after nang tayo po ay tinawag sa gawain ito. Maybe through hard times. Sabi nga ng punong likod ni Brother Mike, every time makakusap natin siya, nag-jogging tayo. Most of our members, dumating sa atin yan, yung topsy-turvy ang buhay. Paki-google nga kung ibig sabihin. Hindi ko rin alam ibig sabihin ng topsy-turvy. Maaring gegewang-gewang. Maaring sisinghap-singhap. Nalulunod na doon sa baha na naman. Maaring may karamdaman. Maaring may problema. Kung ikikwento ko sa inyo, back in 1990s pa rito, wala na tayong oras. Ang mahalaga, lahat ng milagro dumating sa buhay natin, ngayon nare-realize natin na galing pala sa Kanya. Amen. And the way we appreciate that is what you guys are doing. Guys, what our prayer partners are doing right now. They come together. Acts 2:47. They listen to the teachings of the apostles. Hindi sila nag-iimbita ng mga kulto ni kung sino-sino, mga iglesia ni Kulapo o kung sino man. Kasi nga na babalihara, whatever. Maguguluhan lang tayo. Stick with the Catholic faith, napakaswerte na nga natin. Yon, doon nanggagaling ang milagro. Brad, bakit siya? 2 years pa lang sa gawain, 3 years. Yung kanyang 10 prayer requests answered na. Ako, 33 years na sa gawain. Isa pa lang doon sa 31 na nasasagot sa akin. Bakit? Bakit? Why? 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 Marami na pinreach si Brother Gary. Mamili na lang kayo sa mga sagot. Siguro gusto ni Lord mas maganda. Mas sigit pa doon sa wini-wish ko. Yun naman lagi ang totoo eh. Ilan sa inyo rito may asawa? Ilan sa inyo rito nagkaroon ng asawa? Ilan sa inyo rito nawala ng asawa? Kung ano namang kadahilanan.
Kasi nagmamadali tayo minsan sa buhay. Di ba? But Lord knows everything. He knows what's best for us. And He knows how to continuously form us. Binabago niya ako araw-araw. Dati silang masungit, ngayon nakangiti na. Binabago niya ako araw-araw. Yun! Si Enrile nga, 101 bago kinuha ni Lord, ano? Ako hindi na kontrata ko eh. Anyways, ang milagro, miracles are forever. Amen. For those who believe. Paano tayo bibigyan ng milagro, hindi naman kininiwala? At paano ba sila maniniwala kung hindi kanila alam kung ano ang paniniwalaan, kung hindi natin ihahatid sa kanila? Ang pinanggagalingan ng milagro niyan. And in every details of our life, sa araw-araw, big or small, itong milagro to. Amen. Paglaki niya, maintindihan niya. Lord, ako hindi pwedeng pumili ng magulang. Pero binigay mo sa akin, summa cum laude. Manang-mana lang yan. Milagro pa rin. Di ba? Okay, tapos na. Pwede na ako mag-preach. 2 minuto pa, Brad. At dahilan kasi, pagka ganitong kapanahunan na, November, 33rd Sunday, alam natin, palapit na, Pasko na naman sasabihin yun. Sasabihin nyo na naman, caroling na naman tayo ng Sister Tina. Hindi lang samsa, oy, bigas ko pala. Naka-4 na sako ko last year. Ngayon pala mauubos. Akalain mo yun? Not even, luma na talaga. Si Em naman kinakain yung microwavable. Pero, hindi ko akalain, hindi pala ako bumili. Na maski ay 1 kilo, isang salog na bigas, the whole year. So, balikan ko yung pang-aroling. Anyways, dito po sa amin, Southern California, amin po customary nga, yung nagkakaroling kami, babanding na rin yun ng iba't ibang mga chapters. At sila naman, inaabangan nila, kaya pansinin nyo to, kayo na laging nakatuon dito sa aming pong panuntunan ito. Mapapansin ninyo kapag ka-Alhambra na ang caroling, kumpleto yung disciples kaya. Hindi lang kumpleto, wala nagpapa-assign sa ibang lugar. Bakit kaya? Yung pala, may sako ka na ng bigas, may naka-envelope pa. Sisilipin ko ngayon yung Brother Gary, magkano yung sa'yo? Okay lang yan, malapit ka lang. Ako, malayo pa pupuntahan ko, bahala gasolina. Acts 2:42-47. Hindi po ba? And more than anything else, kung inaakala natin, it's all about material things, physical things, something that we can see or feel or touch. No. Ilan sa mga gawain natin, nagpupunta roon. Lampas 50, lampas 60, lampas 70, lampas 80, lampas kung ano-ano. Hirap na sumakay, pero gusto pa rin nilang pumunta. What is the price? Ano ang halaga na mapangiti mo ang isang kapatid mo sa pananampalataya that you have no idea about what's going on in their lives? Hindi siya nagpunta roon para sa sakong bigas. Hindi siya nagpunta roon para sa fellowship na kung ano man yung pamimigay na pagkain doon. Gusto lang niya kasi dito sa El Shaddai, meron siya talagang kapamilya. Amen. Feel niya yun. Gusto lang niya may yumakap sa kanya, bumalik, babati ka bilang kap. Uy, first time ko ito, wala ba kipan nyo? Meron. Matagal na ako nawala. Alam ba yun? Biro lang ko eh. Ang importante, now you know, na ang ginagawa ninyo hindi lang para sa ating pagpapasalamat dahil tumanggap tayo ng milagro. Lalo na kapag anniversary, kasi double-edged lagi yun eh. Meron nagpapasalamat tayo para pag-slice ng anniversary cake, yung kabilang edge naman noon, tumatagos yun sa mga puso. Wow! Alam mo yan? Kung ilang 80, 70 years na akong namumroblema sa dami ng cortisol ko sa ulo ko, sa dugo ko, sa guts ko. Ano ba yung cortisol? Mga stress hormones. Umatin na ako ng El Shaddai. Nagbago, napalitan ng mga dopamine, serotonin, oxytocin, kompleto! Meron pang endorphin! Nawawala yung mga sakit ko dito! Bakit? Why? Sabi nga niya rito kanina, maraming problema ang darating. But don't worry, yun ang trabaho natin. Amen. We will only do our very best to reach out
as many people sa 8 billion na yon as possible sa tulong ng technology, sa tulong ng mga hirap, sa tulong ng kung ano man lakas binibigay sa atin at mga gifts and talents na binibigay sa atin inherently para sa glory ni Lord. Amen. Purihin ang Diyos na buhay. Kaya ako nahihiyang pumunta rito sa Alhambra kasi pikon sila. Hindi mo na mabiro. Sabi ko wala akong panyo, 2 anniversary na pala yung na-miss ko. In fairness, kanina lang po, ito 30 seconds na patalastas. Kinikwento ko po habang umiinom ako ng 3-in-1. Kopi ko brown. Alam mo, may kopi ko white din at kopi ko black. Ang sabi ko po, lumaki ako, nanay ko alam yan, humahanap ako lagi ng picture na may cake. Yung pag may birthday, di ba may cake? Kayo alam ko, iba sa inyo meron eh. Eh nanay ko, kami, hindi nga ma-afford yung Kodak with 12 film, with flashes. Kaya wala akong mahanap kahit isang picture. Kaya yung 50th birthday ko rin, nagkataon lang na i-celebrate, sabit pa ako sa Amsterdam. Yung 60th ko naman, sinurprise din ako dito ng Alhambra team. So at least, may dalawa na akong picture. Magtatando na mamaya. Mamaya, amen. Sabit na lang tayo sa cake mamaya. Kita yung smile. Isa yan, yung babae implant. Yun ang binibigay natin. Especially ilan sa inyo ang dumanas o nabuhay o buhay pa during the COVID era. Ang dami natin mga prayer partners, hindi nga sila makakain dahil gusto lumabas, bawal lumabas. Isasakay ka ng bus, sasakay ka ng ano pa iba. So ang mga prayer partners na lang ang umalalay. And that's part of the being an El Shaddai. Alam niyo yun? Kaya po, pagka ako sinasabi ko ang pamilya muna, I'm not referring to any political group or activity. Ang pamilya muna, it is actually, yun ang puso ng pagiging El Shaddai. And it comes in a micro, ibig sabihin, pamilya mo muna. Sister, sino kapamilya mo rito? Kadugo. Kamu, lahat yan? Ako yun, ha? Okay, good. At least, nagtatapat siya. Ang mahalaga, yung iyong tinatawag na nuclear unit of society, kadugo mo, isama mo na rin doon yung extended family or blended family, yung nagkaroon ng mga stepchildren and things like that. Yun ang inner, yun ang micro unit. Ang meso or middle group sa community, yung unit mong yun, isinama mo rito sa gawain natin sa community. Wow! Ngayon, pwede mo na talagang i-claim, lahat sila kamag-anakan ko. And on meso level, totoo yun. Ngayon, since tayo po ay under the Catholic Church, that is the macro level. Ang ginagawa natin, naaayon lagi sa turo ng Katolikong simbahan. Bilang isang Katoliko, sa ayaw niyo sa gusto, nung tayo babautismohan, tayo po ay talagang ika nga tinuruan. Tandaan niyo to, if tonight there's anything you have to remember about us being a member of the Catholic Church, kaya po tayo matibay, 3 tungko lang yan, tripod. O diba? Ito nga, 4 pa, social. Ayun, tripod, Bakit? Because 1, meron tayong tinatawag na teaching magisterium. Halaga to, record ng Catholic Church or teaching authority. Meaning, pag sinabi ng Papa at pinirmahan naging dogma, naging dogmatic yan, tapos na usapan, huwag na kayo mag-away-away. Kita mo yung mga protestante, there are like 40,000 of them, grupo i-google nyo. Kanya-kanyang biyahe, kanya-kanyang interpretasyon. So nangahulugan, sino masusundin? Depende sa mood mo. Alam bang kape din mo ngayon? Doon ka, Lutheran. Hindi, mas gusto ko yung ganun-ganun. Pentecostal ka, Baptist ka. Ano ba yan? What is the truth? What is the absolute truth? What is the objective truth? Tinatanong nga, ito, mag-preach na ako, Pwede ba, Brother Gary? Mag-preach na ako. Tinanong nga ni Poncio Pilato, si Kristo, quid est veritas? Latin yun. What is truth? Tinanong siya ni Kristo,
Hindi sumagot kahit tinanong mo sa Biblia sa passages. Bakit? Katabi niya na yung truth, hindi niya nakakita o nakilala. Why? John 14:6. He is the truth, the way, and the life. Ang hirap intindihin ko ng katotohanan. Alin ba sa mga Facebook posting na ito ang paniniwalaan ko? Lalo na sa kapanahunan. Alin ba rito ang fake news? Hirap, sorry, napasigaw ako, ha? Napakahirap, di po ba? Yan ang challenge sa kapanahunan. For as long as we comply sa ating vision, Acts 2:42-47, sama-sama. Ayan. At magtataka ka na lang, uy, meron palang gawain dyan. Noong araw, mahirap talaga during the 90s, formative years namin. Meron pa, magpiprint out pa kami, black and white pa. Di pa uso mga colored printer noon. Ilalagay mo sa mga tindahan ng point-point joint. Meron kaming gawain dito. Nakapaskil pa yung mga ganon. And we're on fire about it. Tsaka noong araw, wala naman kami mga stipend dyan. Kaya kayo mga preacher na nahihirapan kayo intindihin kung bakit. Ibig sabihin ko, ano meron kami nilalagay namin sa lamesa. Pagsalasaluhan, walang magugutom, walang magkukulang, lahat ay bibiyayaan, magpapala, tatanggap ng milagro. Walang quid pro quo. This for that. Okay na yan, Kali? Inom na akong tubig. Kasi yung susunod, mag-preach, hindi pala preach, tapos na yung preaching, ano? Na-touch na natin yung paano tayo nagkakamilagro, ano yung mission and vision ng El Shaddai. Hindi naman, konting katikismo lang. Thank you, Sister Tina. I'm pretty sure na yung pinost ko kanina rito is RSV version. Pag kayo po nagsisimba, tayo lahat Katoliko, yung pong version na ginagamit sa simbahang Katolika is NAB. Yung nasa USCCB, Collector sa America, USCCB po, nagdidikta. It's called New American Bible Version, yung mga readings. Ako po gusto ko itong RSV. Ang dahilan, for so many years na nauso ito, Bishop Barron, yes I know, yes, it's nice. You're a miracle. Ito po, ginagamit ni Bishop Barron, Father Leo, kasi lahat kayo magiging preacher din. Not really the sons na tulad ni Brother Gary, no? Na, magkano ba yung stipend ngayon? In a sense where, sometimes uupo ka lang, nagkakapi ka kasama yung barkada mo. O nagsashot ka na kung naman sinashot mo ron, no? Tuba, o. Pero napag-usapan niyo about God, about Kristo. Ano naman na may share mo eh. Ilang ba sabi na nagpare o naging seminarista. Pero kung ito ang gamit mo, kita niyo ako, wala akong dalang ngayong kodigo. Kasi kompleto na to. Lahat ng paliwanag nandito na. Actually, kalalabas lang noong we Old and New Testament. So tonight, hihimayin na po natin for the next 15 minutes or so yung ating gospel reading. Kaya po, napaka-importante na mag-pay tayo ng attention in the event na matanong tayo at sasabihin sa atin, kasi kayo, mga Katoliko, wala kayong alam. Kami, mga Katolikante, whatever, hanapin mo sa versikulo, kapitulo, nasa saan yan. Pero ibang version pa rin yung ginagamit nila dahil nga, ito yung tinatawag natin, sorry English na naman to, eisegetical. E-I-S-E-G-E-T-I-C-A-L. Yung personal na interpretasyon mo. Hindi si Kristo tinuturo mo o turo ng Katolikong simbahan. Gusto mo ma-please yung nanonood sa'yo para pumalakpak lagi. Magtatumbling ka at bahala na sa interpretasyon ng kung sino-sino. Mali. Mahalaga, pag sinabi natin we are under the banner of the Catholic Church. Amen. Katoliko ang ating pinag-aaralan. Katoliko ang ating inuunawa. Kasi obvious naman eh. Ang sarap ng pakiramdam kompleto, di ba? Yung preaching lang yun. Ngayon, eto na. Dito makikita natin, sa librong ito, na ang haba ng paliwanag nila. Here comes the boring portion. Makinig na lang kayo. Naka-record naman eh. Ito. Remember, the gospel reading is chapter 21 of the Gospel of Luke from verses 5 to 19. Okay? Yan sa inyo nakalala ko nung mensahe ron. Aga naman natin natulog. Nakakapangilabot. Di ba? Na magkakaroon yung mga gulo.
Magkakaroon yung mga gera, lindol, bagyong Tino, bagyong kung ano man. Darating talaga yan. Pero sabi niya, hindi pa tapos ang lahat. So bigyan natin ng paliwanag talaga ang bagay na yan according to the teaching and explanation of the Catholic Church. Hindi ko explanation to. So please bear with me, no? Ito nga yung tinatawag natin na Olivet Discourse, Mount Olives. Kasi nandun siya sa Mount Olives eh. Ilan ba sa inyo nagpunta na sa Holy Land noong nakaraan? 2018 tayo as an El Shaddai group nagpunta na last time. So ito yun ha. Yung verse 5 and the following. Jesus' Olivet Discourse foretells the coming devastation of Jerusalem in language that makes use of several Old Testament images and themes. Right? Right. Amen. Yun. The catastrophe. Ayan ha. Ito yun. His words were confirmed a generation later. I'm sure na-share na rin ito sa inyo na iba pa mga preachers o sa inyong pagbabasa sa pagtuturo ng mga pari natin during homily na in the year 70 AD, di ba, dinurog na ang Jerusalem. Dinurog na yung Second Temple ng mga Romano. Yan, marami tumatango, thank you. Para lang yung pagtuturo si Dr. Natividad. Ayan, may tumatango. Ang hirap sigurong gawin ng gano'n. Ayan, may tumatango ba? Eh dito, actual, ang bilis, no? Yun. So, yung catastrophe na yun was a historical preview, yung pagkakawasak ng Jerusalem na yun. Was a historical preview of the end of the world. Patay na tayo dyan. Pagka pinag-usapan ng mga bagay na yan. Ni Kama pa, oh. Showing how God's judgment upon the one nation of Israel at the end of the old covenant. Dahil si Kristo rin yung covenant eh. Ayan ha. Three figures. Ibig sabihin, ito ay kanilang, typological, pre-figures, pinapaunawa na beforehand. Ang hirap i-Tagalog. Ano ba yung pre-figures? Pakigoogle na lang. The judgment of all nations at the end of the new. Ayan. Catechism 585 to 586. Doon po nakakover yan. Okay? Verse 8. Okay lang. Verse 8. Many will come. First century Palestine experienced a surge of messianic fervor. So lang ang hulugan, hindi lang pala noong dekada 80, dekada 70, dekada 90. First century pa, nagkalat na naglipanan na itong mga bulaang propetang ito. Yun ang nakalagay dito. Bakit? Many claimed to be a military messiah who would lead Israel to overthrow the Romans. Yun. Kaya si Kristo akala nila military na leader. Isa na yan. Okay. Ito ang mabigat kasi apektado na to sa atin. Verse 12. Ayun. Ito po yung verse 12, ha? Okay, i-review nyo na lang mamaya. Lagay nyo na lang V12. Magandang kotse yun kung V12, bro. Alam ko, mga Mercedes o mga ano lang gumagawa nun eh. Contractor ka ba? Verse 12. Persecute you. Yun ang keyword. Yun ang ating tatawagin na action word na lang. Persecute you. Disciples must fearlessly identify with Jesus despite opposition. Madalas to sa mga kainan, you know? Pag nasa kainan mo ba? Bless the soul. Alam mo, Brother Gary, pagkakain niya, bless the soul, ganyan. Disciples must fearlessly identify with Jesus despite opposition. Persecution will provide opportunities to proclaim the gospel. Nabanggit ko na kung ano yung mga ways na yun kanina. Kaya hindi na problema. Hindi mo kailangan mag-preach sa load ng eat all you can. Simple lang, oh. The way you bless the soul, Lord. Simple lang, ano? Napaka-simple, oh. Hindi tayo pinahirapan dito. Ito na yon. Persecution will provide opportunities. Yun ang kagandahan eh. Habang tayo pala ay, ang hirap Tagalog, if we persecute, yun ang opportunity din natin para mag-proclaim ng gospel. Ang ganda, no? Isipin mo yan, oh, yun, no? Katulad nung sila ay nakakulong. Ayan. So, itigil ko muna ron.
At hahanapin ko, pinicturean ko eh. Kasi wala nga akong print out kanina, no? Ilan sa inyo na nakabalita ng mga pinagpapugutan ng ulo ng mga ISIS noong 2014-2015? Live pa sa TV, di ba? Ilan sa inyo nakakabalita ng pinagdadaanan ng problema o persecution ng iba't ibang mga Kristiyano sa iba't ibang bansa all over the world? Ngayon ang pinakamabigat, Nigeria. Kaya nga tayo, handa mo na yung mga, ano mo yun ha? Baka meron tayong lakad ha? Kukunin ko rito, babasahin ko lang ha. Sis, pakihawak. Ayokong ilapag dito, baka may ibang lumumpot eh. Praise the Lord. Eto, hindi tayo masyadong magaling sa mga picture. Uy. Kailangan na-identify muna siya. Pinicturean ko siya. Ito, nababasahin ko sa inyo ngayon. Ito Forms of persecution. Akala natin pag kinakatay ka lang, ano ang forms of persecution, di ba? Government and social hostility. Many Christians face governmental harassment, social marginalization, and restrictions on practicing their faith. Swerte natin talaga. Lord, ang daing bansa sa buong mundo. Dito mo kami pinadala sa Amerika, kung saan demokratikong bansa. We have the freedom of religion, freedom of speech. Buti hindi sa Mars. O sa China. Ito pa, violence. This include mob violence, attacks on churches and property, and targeted killings. Maalala ninyo, yung malaking tsunami na nahit ang Indonesia at ang Thailand. Ang dami pong patuturo na nakakapangilabot. Dahil nga pinipersecute yung magpapasko rin nata noon, Tapos, kaya nag-gathering yung mga Kristiyano, nag-celebrate para nga malapit ng Kapaskuhan, pinipersecute sila, nagtaktuhan sa bundok. Nagka-tidal wave. I-google nyo na lang. Pero yun nga, isa sa dahilan, imprisonment. Christians have been imprisoned for their religious beliefs. Ayan. Saan meron mga nangyayari nito? Alam ko, wala sa Los Angeles. Dito, ibang gera ang hinaharap natin. Pero siyempre, karapatan natin, the dignity of life, anti-abortion tayo, antay tayo dun sa mga alam natin nagpapababa ng dignidad ng isang tao. Yun ang pinaglalaban natin. North Korea, consistently ranked as one of the most dangerous places for Christians. North, ha? Alam ko tayo, gusto-gusto pumasya sa South. Hanggang South na lang tayo. Okay, muna sa North, ha? Tandasot pa kayo ng cruise. Somalia, subject to persecution, particularly by groups like Al-Shabaab. Ito mga Al-Shabaab na to. Kaya dapat yan gawing Al-Kibab. Ano naman siya sasabi ko rito? Nigeria, ito yung delikado. Ito Nigeria, malapit-lapit na to has seen a significant rise in violence against Christians with the majority of faith-related killings. Faith-related killings, wala namang ginawa ito Hindi naman nangaway. Dahil lang sila Kristiyano, kaya sila kinakatay. Talagang cleansing to. Yan ang gera sa nangyayari sa kapanahonan. And this is reality, this is the truth. This is what was prophesied 2,000 years ago. And now we see it with our own eyes. Not necessarily through in vivo, pero nakikita natin sa balita. Mamili lang kayo, baka fake news pa yung mga pindot yun. Ito yung Eritrea, bansa rin po ito. Alam ko ito sa Horn of Africa to. Ranks among the countries with the highest rates of reported persecution against Christians. Yemen. Yeah, man. Yeah. The Houthi movement is considered an entity of particular concern for its severe violations of religious freedom. Saudi Arabia, marami pa tayo. Alam niyo yung iba pa nanggaling na sa iba't ibang lugar kung anong klase na napakahirap na at least ipamalas man lang ang ating pananampalataya. In gatherings like this, ay delikado yan. Baka makikita mo mga special forces na dyan. Wow! Hirap, no? Naging Kristiyano. Pero ano pinag-gusto ko rito? Finally! Ito pinag-gusto ko rito. Saan ba nakalagay yun dito? Verse 16, Brad. Verse 16. You will be delivered up even by parents and brothers and kinsmen and friends, and some of you they will put to death. You will be hated by all for my name's sake. My dear brothers and sisters, hindi na po natin kailangan yon. Yung tinatawag natin na red martyrdom. Please Google it. It's called RED, red martyrdom. Yung napatay ka, tanak ng dugo, dahil ikaw ay Kristiyano.
Kasi marami po naman ngayon, meron din white martyrdom. Ano po yun? Yung tulad ng mga suot ninyo. Ayun gabi. Yung ayaw na natin na gumawa ng kabalbalan. Kasi itong pagiging Kristiyano ko, martyr din yun. Oh, yung mga dating tambay ng mga sa malamig yan, o saan yan. Ngayon, hindi ka na tumatambay yun. Kasi yung white martyr niya, meron pa iba't ibang kulay yan, meron din green. Ano naman yung green kaya, no? Si Brother Roy, Brother Omar, I didn't know there was a green martyrdom. Alam ko, siguro dinagdag lang yan. Kasi nga, ito ating mga papa, alam nila ang kahalagahan ng environment. Kaya po yun naman ang tawag nila. Alam mo ibig sabihin nun? Kaya ako, puro steak lang kinakain ko, hindi na ako makain ng gulay. Green martyrdom. Kaya ka nagkakabaha. Iniisip mo lang kikitain. Ayan. And finally, ang dahilan po niya, tulad na binanggit ko sa inyo kanina, is for further understanding. Mahirap na paliwanag yung end of the world. Ayun na, lumindol na. Kaya ba't may nakikita ko sa Facebook? Ayun na, malapit na. Ako ginagawa ko yun for a specific purpose. Anyways, ang mahalaga, sumusunod tayo sa turo ng Katolikong Simbahan. At kung meron kayong picture nyo na lang ito mamaya, nasa page 50, ito yung end of the world na tinatawag natin na brief essay. Ito lang, one page lang siya na paliwanag. As Catholic, ha? Pwede yung picture at ako, share nyo na lang. Para pag may dumating na magtanong, hoy, to Sunday na to, ang bigat ng turo Kaya tinulugan ko na lang yung homily ng pare. Kasi ninervous ako. Gera-gera dito, gera-gera doon. Tapos ganito-ganito, no? Katoliko ka, kaya ka piniintindi sa atin mga bagay nito. More than anything else, ang ganda nga ng inyong reflection song. Because, lagi ko na itong sinishare. At since this is like, pagbabalik ko rito, isi-share ko ulit. So the next 3 minutes, bago tayo mag-reflection song, ito po yun. As Catholics, when we were baptized, marami tayong gifts na tinanggap. One of which, yung virtues na tinatawag natin, theological virtues. Lahat ng virtues, turo ng simbahan, 7 yan. 3 theological, 3 cardinal virtues. That is your homework. Paki-review na lang. Let's focus on the 3 theological virtues kasi hindi mo mawala yun. Yung cardinal virtues, yung prudence, justice, fortitude, and temperance, yun po ay kailangan yung binibigay sa atin para trabahuhin kung paano tayo nandun lagi, sabi nga ni Sister kanina, sa tamang daan. While the theological virtues, we accept that freely. 3, faith, hope, and charity or love or mercy. Ang ganda, no? Nasa sa atin yun. Ito, may kwento ko sa inyo. Yung palang 3 virtues na yan at one time, dahil talaga naman, no? Godly virtues yun, theological nga. Nag-aaway din. Nagtalo-talo yung 3. Sabi ni Faith, pananampalataya, I am the greatest. Because without faith, kung walang pananampalataya, there will be no belief in God. Ergo, therefore, walang salvation. Paano ko naman ililigtas kung di ka naman nanampalataya? Paano ko naman tatanggap ng milagro kung di ka naman naniniwala? May tama siya. Magaling. Sumagot kayo nitong si love, charity, or mercy. Ang sabi niya, you're wrong. I'm the greatest. I'm the greatest because, hanapin mo sa 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 7. All of you will pass away, but I, love, shall remain forever. Ang galing, ano? Lord, dati itong protestante, hanapin mo sa versikulo, kapitulo, doon dyan. Magaling at tama siya kasi nga mayroong pundasyon, mayroon siyang references, citations. Ang problema, mayabang din. Kasi nagkakagulo eh. Sumagot ngayon si Hope. Ayan. Ganyan yung mga kamay niyo. Ano yan? Simbolo ng hope. Diba? Doon pa natin sinasabi, maliit lang yan. Yan lang ang kakayahan ko, Lord, na i-offer sa'yo. Pero ibibigay ko yan. Lord, kahit meron kami government shutdown, buti binuksan na nakaraang araw. Iabot ko na sa'yo ito, barya lang. Pero pagbaba naman ng blessing na yan, ang sagot niyan. Wow! Siksik, liglig, umaaba. Amen. Faith, pananampalataya, minsan nawawala. Nagbibiber yan. Aminin nyo, aminin ko. Minsan gumigiyawang yung pananampalataya, Lord, why me? Bakit ako pa? Nagsisilbi sa'yo, nagsisimba, sumusunod sa mga utos mo.
Dati akong mayaman. Tapos, nasunog pati aking palaisdaan. Sobrang malas ng tao to. Lord, tapat naman ako sa iyo. Bakit yung jowa ko sa makabilang bahay? Fake niyang gumigewang. Di ba? Aminin niyo, dumaan sa atin yun. Ayun, hindi mo na ako atin. Papalamig muna ako. Okay. Karoon din naman itong love. Umihina rin yan. Dati kayong BFF eh. Tapos nag-post lang siya sa Facebook na hindi mo nilike. Sabi, bakit di mo nilike yung post ko? Hindi na kita BFF. Tsaka pag nagpo-post yung taong yun, huwag ka magla-like, ha? Kundi hindi na kita BFF. Aminin natin, gumigilong din yung virtue of love na yan. Ngunit, datapwat, subalit, the virtue of hope, hindi mawawala. Kahit magpagulong-gulong tayo sa alkitran, ganun kadumi ang ating itsura. O sa burak na iniwan ng mga nagdaang bagyo, hindi mangingitim ang kaluluwa natin. Because this virtue of hope that is instilled in us, in our heart, by virtue of our baptism in the Catholic Church, is not hope na wish ko lang. I hope so. Sana all. This virtue of hope is a confident trust na hindi ka iiwan ng isang ama ng pangalan Yahweh El Shaddai, anuman ang pinagdadaanan mo sa buhay. Isang ama na una pa yang iiyak pag nakikitang wala ka ng pambili ng bigas, magkaruling ka na. Isang ama na para mabuhay ka lang at ako, magkaroon ng immortal na buhay doon sa dulo ng walang hanggang kalangitan, i-offer ang kanyang anak. Yung huling $20 ko nga minsan sa bulsa ko, hindi ko may offer eh. Anak ko pa. Yan si Yahweh El Shaddai. Hindi nagbabago. Kaya parati rin yung sinasabi sa atin. Sa tuwing pagtitipon o merong mga pagsubok na dumadating na mabigat sa buhay natin, be still, anak. Be still, Sister Hannah. Be still, Alhambra. Be still, prayer partners all over the world. Dahil ang tatay mo si El Shaddai, alam lahat ang nangyayari sa ating buhay. Purihin ang Diyos na buhay.
this moment in time, let's lift up to the Lord our love letters, our prayer requests, our prayers of thanksgiving, our love offering, our prayers of petitions and supplications. Heavenly Father, we thank you. We thank you for so many years. You have manifested your love, your grace in our lives. We thank you that every time we fall, every time we go astray from your path, you pull us back in. With your gentle hands, you use our prayer partners to receive your love. Through them, we see your face. We feel your forgiveness. We acknowledge, Lord, that nothing in our lives happened for no reason at all, because you are Yahweh El Shaddai, God Almighty. You are the God that never failed us, that never changes, noon, ngayon, at magpakailanman. Lord, bless all these prayer requests. Bless this team, this hardworking team, Lord, para makilala ka pa sa iba't ibang panig ng daigdig, na anuman ang blessing namin tinatanggap mula sa iyo, kami ay tanging daluyan lamang, tanging alulod lamang, Panginoon, para ang lahat ng iyong mga anak ay mapalapit kay Kristo at makilala ang pangalan mo, Yahweh El Shaddai. Kaya sa gabing ito, muli ay papaalalahanan namin ang bawat isa sa amin na kaming mga tapat na naglilingkod sa iyo ay may karapatang humingi ng buong puso. Bukas ang aming kaisipan. Bukas ang pintuan ng aming pamamahay. Nasabihin sa buong daigdig na whatever you ask, ikaw, Panginoon, ang ako nun. Whatever you ask in my name, kayong mga tapat, ay ibibigay ko for your own good, for the glory of my Father. My dear brothers and sisters, in the name of Jesus, receive the healing power of Yahweh El Shaddai. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, and amen, and amen.